Maiinit na balita ngayong tanghali. Ikalawang tranche ng dagdag sahod para sa mga empleyado ng gobyerno ngayong Enero, pinirmahan na ng Department of Budget and Management. Pagbusisi sa umano'y blankong item sa 2025 national budget, ipinapanawagan. Muling pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa 2025 elections hindi natuloy ngayong araw matapos na bigyan ng TRO ang dalawa pang kumakandidato sa darating na halalan. DICT nagbabala sa iligal na bentahan ng text messaging blast equipment na posibleng magamit sa nalalapit na eleksyon. Mga opisyal ng Baguio City mahigpit na ipagbabawal ang pamumulitika ng mga kandidato na posibleng isabay sa Panagbanga Festival. At taxi driver sa Iloilo City isinauli ang naiwang bag ng pasahero na may lamang 2.4 million pesos. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 22, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Good news para sa mga government employee. Nilagdaan na ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman ang budget circular na naglalaman ng panuntunan para sa pagpapatupad ng ikalawang tranche ng dagdag sahod sa mga kawani ng pamahalaan. At para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, kailan magiging epektibo ang taas sahod na ito sa mga empleyado ng gobyerno? Yes, magiging epektibo ang pagpapatupad ng pangalawang bahagi ng taas sahod sa mga kawani ng pamahalaan ngayong January 2025. Ayon sa Budget Department, nilagdaan na ni Secretary Amenah Pangandaman ang National Budget Circular number 597 na nagtatakda ng guidelines, rules at regulations para sa second tranche ng salary increase sa mga civilian government workers. Inisyu ang circular na naaayon sa pagpapatupad ng updated salary schedule para sa mga civilian personnel alinsunod sa Executive Order number 64 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong August 2024. Ayon sa DBM Chief, ipapatupad na ngayon January 2025 ang pangalawang bahagi na salary hike at inaasahan ng pamahalaan na makatutulong ito sa pangangailangan ng government workers sa pagsuporta sa kanilang pamilya at mapaganda ang kanilang buhay. Ang halaga na kailangan sa salary adjustment ng mga civilian government workers ay kukunin mula sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund at kahit anong available na appropriations sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Hindi naman saklaw ng circular ang mga military at uniform personnel, government agencies na exempted sa RA 6758, GOCC sa ilalim ng RA 10149 at EO 150 at mga individual na nagtatrabaho na walang employer-employee relationship. Para sa mga GOCC na sakop ng sirkular, ang halaga ay magagaling sa kanilang corporate operating budgets na inaprubahan ng DBM. Nais din bigyan din ng DBM na ang guidelines para sa local government units ay saklaw naman ng isang hiwalay na sirkular. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ena. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Hindi umano nakita ng ilang senador ang blank items sa BICAM report ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Taliwas ito sa isiniwalat ng kampo nila dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Itinanggi ng ilang senador ang umano'y mga blanko sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Taliwas ay sinawalat ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi nila na wala silang nakita mga blanko sa naturang dokumento. Paliwanag ni Senador Sherwin Gatchalian, hindi maaaring may blanko sa Bicam report dahil kung hindi ay hindi rin mababalanse ang budget. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanko. Kasi dapat balanse. Yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirma.
Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva na ang pinirmahan niya ay ang full bicameral conference committee report kung saan may mga items siyang nakita ngunit hindi blanco. Hindi ko nakita whatsoever, no. Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros na sa kanyang palagay ay natapos nila ang kanilang trabaho kaya hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Duterte. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang isang Makabayan Bloc congressman na isa sa maaaring gawin ngayong kaugnay ng kontrobersya sa 2025 national budget ay ang pagbusisi sa kung sino ang kumumpleto sa blankong items sa Bicameral Conference Committee report. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, maraming issue sa pambansang pondo ngayong taon na posibleng dahilan kung bakit di nabakante ang posisyon ng chairmanship ng House Committee on Appropriations. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, anong ginagawang aksyon ng Makabayan Bloc Solon kaugnay ng pinakahuling kontrobersya sa 2025 national budget? Ella, sa ngayon, pinag-aaralan na ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang Bicameral Conference Committee report para sa 2025 General Appropriations Bill na naging batayan ng nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na General Appropriations Act o pambansang pondo para sa taong ito. Ito ay matapos ngang matuklasan na may mga blankong items sa Bicam report. Ayon sa kongresista, dismayado siya rito lalo na't isa sa isinusulong nilang Makabayan Bloc Solons ay gawing transparent yung Bicameral Conference Committee. Ito yung panel na binubuo ng mga senador at kongresista upang i-reconcile ang differences sa bersyon ng panukalang pambansang pondo. Pakinggan natin ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. At this point ay binubusisi pa natin kasi several, hindi lang pala isa, hindi lang dalawa, yung mga blanks. So, ang ating nakikita ditong problema, kasi kahit anong item, supposedly, kahit anong proyekto, kahit anong amount yan, dapat talaga may venue ng mambabatas para magsalita ng ating mga concerns, whether nag-aagay tayo o hindi. Dagdag pa ng kongresista, ang maaaring gawin ngayon ay busisiin ang issue at alamin kung sino ba yung nasa likod at kumumpleto nitong blankong item sa Bicam report. Dahil napirmahan na yung merong amounts, kaya ang pwede na lang talagang gawin dito ay busisiin, no? Sino yung gumawa nung pag-fill in the blanks. Doon talaga pwedeng mag-press on. Tapos kailangan din actually magsalita ng mga colleagues natin, with all due respect sa kanila, yung mga nasa Bicam. Kasi bakit pala ganito yung nangyari? Nag-meeting sila, tas kunwari pa publicize, pero hindi naman masyadong pinapaliwanag ano yung mga basis ng mga pagbabago dun sa Bicam. Hanggang sa kasalukuyan wala pa ring ibinibigay na pahayag ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Budget Department na ibalik ang tinapyas na pondo ng DILG, partikular sa IT program ng PNP. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, tatanggalin ang 500 million pesos intelligence fund at ibabalik ang orihinal na budget na 1.3 billion pesos. Kasama sa mga reforma ng DILG ngayong taon ang Integrated National 911 System at pagpapalakas ng kapasidad ng BFP at PNP. So, as instructed by the President sa ating Budget Secretary, ay i-revert ang budget ng IT at tatanggalin yung additional 500 million pesos intelligence fund na nilagay sa GAA. So, return to original budget ng 820 million yata ang nasa INP, nasa PNP, naging 1.3
billion, ibabalik na naman sa dati siya. Naniniwala si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi epektibo ang pagpapatupad ng SIM registration law sa bansa. Anya, ito ay dahil na rin sa mga natuklasang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na iniuugnay sa iba't ibang krimen. Ang problema kasi hindi pa integrated ang national ID system sa mga telco natin. So kaya nag-proliferate ang mga POGO dahil yung SIM card registration act na ginawa natin na hindi naging masyadong effective kasi walang national ID na attached. Taong 2022 nang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maging ganap na batas ang SIM registration law kung saan ire-regulate ang bentahan at paggamit ng SIM upang maiwasan ang mga gaya ng online scam. Layunin sana ng batas na i-promote ang accountability sa paggamit ng SIM kung saan required ang isang user na iparehistro ito. Patuloy pa rin na pinaghahanap ng mga otoridad ang wanted na si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sa press briefing kahapon, natanong si DILG Secretary John Vic Remulla ng update ukol sa paghahanap kay Bantag na nahaharap sa kasong murder dahil sa umano'y pagpatay sa radio broadcaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid. Bagamat hindi pa natatagpuan, kumpiyansa ang DILG Chief na mahuhuli nila si Bantag. Wala pa. We know where he is, but we haven't found him yet. But we will find him soon. Noong nakaraang Hunyo, sinabi ng Department of Justice na bukas sila sa pakikipagnegosasyon para sa pagsuko ni Bantag sa mga otoridad sakaling nais na itong mag-surrender. Inungkat sa ika-14 na pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom ang issue ng TARA system sa Bureau of Customs. Samantala, inalis na ng 4 House panels ang contempt order laban kay dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Chief Wilkins Villanueva. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Pinaiimbitahan na ng House Quadruple Committee o Quadcom sa susunod na pagdinig ang kasalukuyang hepe ng Bureau of Customs na si Bienvenido Rubio. Ito ay matapos maungkat ang issue ng TARA system sa BOC sa ika-14 na pagdinig ng 4 House panels. Hindi kasi matanggap ng mga kongresista ang sagot ng kinatawan ng BOC sa pagdinig ng Quadcom araw ng Martes, January 21 nang tanungin kaugnay ng TARA system. Tumutukoy ang TARA system sa katiwalian kung saan nagbibigay ng padula sa mga kawani ng BOC para sa mga shipment na pumapasok sa mga pantalan sa bansa. Meron pa bang grease money o TARA dyan sa Bureau of Customs sa ngayon? As of now, Your Honor, I have no information about a TARA system ongoing with the Bureau of Customs. Mr. Chair, Okay, see. alam mo, nakakagalit to. I think you're lying to us. You know, you have been there for quite a time. If the commissioners know about that, why don't you know? You're a lawyer. My goodness. Muntik pang mapatawa ng contempt ang dumalong BOC official. Yung Legal Service Office ng Bureau of Customs, wala pong kaalam-alam sa existing na TARA system sa Bureau of Customs. For the record, Your Honor, from our records, Your Honor, we are trying administrative cases. Hindi ko po tinatanong kung ano po yung trabaho niyo, attorney. And, Your Honor, please. Sandali lang, nagsasalita pa ako. Malapit na kitang i-move to cite you in contempt. Bihira kong ginagawa yun, pero ikaw malapit ka na. Inamin ng mga dating hepe ng BOC sa Quadcom na sina Nicanor Faeldon at Isidro La Peña ang pag-iral ng TARA system at anila. Gumawa sila ng hakbang sa ilalim ng kanilang termino upang resolbahin ito. Gayunman sa kabilaan nila ng paglapit at paghikayat sa brokers at importers na magsumbong kaugnay ng mga sangkot sa TARA system, walang nagsusuplong sa mga sangkot. For my first 6 months, I asked the 12,000 importers and brokers to submit to us list of BOC officials that received TARA.
I think until today wala pang nagsasubmit. So it's a tango. Sayaw to ng dalawa. That's why nakakatakot, mami, kasi walang willing na magreklamong importer and broker. What I did was to reshuffle yung mga tao na sa mga opisina. And then I told the collectors that if you do not hit your target, you will be replaced. So, kulang po yung naging effort. Tama po ba, Chairman La Peña, Mr. Chair? And when we were just about to implement, nag-back out yung subject na magtutulong sana sa atin. At the last moment, nag-back out eh. Paniwala rin ng mga ito hanggang ngayon umiiral pa rin ang TARA system sa BOC. Nabuksan ang usapin ng TARA system dahil ito ang tinitingnang dahilan ng paglusot sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu shipment noong May 2017. Ipinagtataka rin ng mga kongresista kung bakit marami pa ring sangkot sa pagpuslit ng iligal na droga ang hindi nakakasuhan at napapanagot hanggang ngayon. Bakit ang sangkatutak na mga nirekomendang kasuhan ng parehong Committee on Dangerous Drugs at Senate Blue Ribbon Committee tulad sa mga membro o kawani ng Bureau of Customs na nagpadaan sa green lane ng mga kontrabandong ito, sa tindi ng inyong investigasyon ay wala kayong natukoy na may-ari ng tone-toneladang droga na ipinuslit sa Bureau of Customs. Nasita naman si dating BOC Chief Faeldon kung bakit hindi nahuli ang importer sa naturang shabu shipment. It is not enough that you apprehended the shabu. You should have arrested the people responsible for the shipment of shabu as well. Yung importer po, ma'am, is a company na EMT Trading. EMT Trading. Yes, ma'am. And yung registered owner ay si Irene May Tatad. Nakakulong po yata ito ngayon. Samantala, inalis na ng Quadcom ang contempt na ipinataw sa dating hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na si Wilkins Villanueva. Napatawan ito ng contempt at ipinag-utos ang detention sa House premises dahil sa pagtanggi umanong sumagot sa mahalagang tanong ng 4 House panels. Gayunman, binawi na ang contempt matapos na magsumite si Villanueva sa Quadcom ng motion for reconsideration at nangakong makikipagtulungan sa pagdinig ng Quadcom. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inusisa ng House Quadruple Committee o Quadcom si dating Mandaluyong Police Chief Police Colonel Hector Grijaldo kaugnay ng kanyang aligasyon laban sa dalawang chairpersons ng 4 House panels. Gayunman, nanindigan siya sa kanyang naging pahayag pero tumangging sumagot sa mga tanong ng mga kongresista kaugnay nito. Nagbabalik si Rosa Lico. Humarap sa ika-14 na pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom si dating Mandaluyong Police Chief Police Colonel Hector Grijaldo. Si Police Colonel Grijaldo ang nagsabi sa Senate Blue Ribbon Subcommittee na kinausap umano siya ni na Quadcom Co-Chairpersons Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante. Inutusan umano siyang kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war ng Duterte administration na ibinunyag ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Tinanong si Grijaldo ng Quadcom kaugnay ng kanyang aligasyon laban sa dalawang kongresista. Bago pa ito, nag-inhibit na sina Representatives Abante at Fernandez. Nanindigan naman si Colonel Grijaldo sa kanyang naging pahayag, subalit tumangging sagutin ng mga tanong ng mga kongresista tungkol dito. Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right full self-incrimination, Your Honor. Giit naman ng Quadcom overall chairperson, out of order ang police official. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair.
Inalok si Grijaldo kung gusto nitong mag-executive session para idetalye ang kanyang testimonya sa Senado, pero tumanggi na ito. Muli namang pinatawa ng contempt si Grijaldo at iniutos na ng Quadcom ang paglipat ng detention nito sa Station 6 ng Quezon City Police District. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawa pang kumakandidato para sa darating na 2025 elections ang binigyan ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema. Kaugnay nito, hindi na matutuloy ang muling pag-iimprenta ng mga balota ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Inaksyonan ng Supreme Court Anbang ang dalawang tisyon kaugnay ng 2025 elections. Binigyan ng Korte ng Temporary Restraining Order o TRO si dating Albay Governor Noel Rosal at pinigil ang Commission on Elections o COMELEC na ipatupad ang kanilang resolusyon na pagkansila sa Certificate of Candidacy o COC ni Rosal bilang gobernador. Noel Rosal is challenging the COMELEC resolutions, canceling his COC for Albay Governor. Respondent Joaquino prayed for the automatic administrative cancellation of Rosal's COC because the Ombudsman had dismissed Rosal from service, which carries a penalty of perpetual disqualification to hold public office. Nakakuha rin ng TRO ang vlogger na si Francis Leo Marcos na tumatakbong senador. Dineklara itong nuisance ng komisyon dahil sa umano'y walang tunay na intensyon sa pagkandidato. The COMELEC decided that Francis Marcos did not show a genuine intent to run for public office, even though he was allowed to run for senator in the 2022 elections, where he received 4,477,000 votes. Kaugnay nito ipinag-uutos ng kataas-taasang hukuman sa COMELEC na isama ang pangalan ni Rosal at Marcos sa balota. Dagdag pa ng SC, minamadali naman nila ang pagresolba sa mga kasong nakahain sa kanila. The COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. So these are the TROs the Supreme Court have issued so far, and it's really up to the COMELEC how they will implement the orders. Samantala, dahil sa mga bagong restraining order na ito ng Korte Suprema, hindi na matutuloy ang nakatakda ng muling pag-iimprinta ng mga opisyal na balota sa halalan sa National Printing Office o NPO ngayong araw. Paliwanag ng COMELEC, susundin nila ang mandato ng Korte na ilagay ang pangalan ni Rosal at Marcos sa balota. Gagawin muli ng COMELEC ang 1,667 ballot face templates para maidagdag ang mga pangalan ng dalawa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, maaaring tumagal ng 3 araw bago makapag-imprinta ng balota. Medyo magre-reset tayo ng printing, baka hindi matutuloy lang kaagad. Siyempre, aayusin pa muna muli yung serialization. Pagkatapos yung database natin, aayusin na muli. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology hinggil sa posibleng iligal na bentahan ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher. Isa itong uri ng text messaging blast equipment na maaaring magamit ngayong darating na eleksyon. Kamakailan ay naaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang Malaysian national na nagbebenta ng IMSI Catcher online. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, paano ba pwedeng magagamit itong catcher na ito or IMSI catcher sa darating na eleksyon? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Base nga sa paliwanag ni Department of Information and Communication Technology Secretary Ivan Uy, ang International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher ay may kakayahang makapag-send na mensahe sa mga cellular phone ng sabay-sabay. Kaya tinatawag din itong text messaging blast device. Kalimitan daw na dinadala ito sa mga pampublikong lugar, gaya ng mga malls, pasyalan at iba pang places of convergence para makasagap ng mga numero sa mga telepono para sa ipapakalat na mensahe. Kaya naman ayon kay Secretary Uy, hindi malabong magamit ito ng ilang mga politiko. Isang Malaysian national kasi ang naaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group
sa isang hotel sa Parañaque kahapon. Ang suspect nag-aalok online ng IMSI catcher sa halagang 600,000 piso. Kaya naman may babala ang DICT sa mga politiko nagagamit ng naturang text messaging blast na sa pangangampanya na maaari silang maharap sa kaso. Ang IMSI catcher ay isang electronic device na may kakayahang makapag-track at intercept ng mobile phone communications. Kasama sa kadalasang tawag dito ay fake cell tower o rogue cell tower. May kakayahan din itong gayahin ang isang cell tower at makakonect ang mga malalapit na cellphone sa IMSI catcher. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Magsisimula na sa susunod na buwan ang training ng mga individual na magsisilbi sa araw ng eleksyon tulad ng technical support staff. Pagsapit naman ng Marso ay magsasanay din ng mga guro na magiging electoral boards. Para sa detalye, may report si Dante Amento live. Dante, gaano karami ang inaasahang magsisilbi sa eleksyon kasama ba ang mga guro? Magandang umaga, Ella. Sa naunang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, aabot sa 1 milyon ang mga personalidad na inaasahang magsisilbi sa 2025 elections. Ang mga guro partikular ay nasa 300,000 na magiging electoral boards o EBs. Si January 27 itong taon, magsisimula na ang training ng mga trainers patungkol sa automated counting machines o ACMs, Consolidation and Canvassing System o CCS at iba pa. Pagsapit naman ng Pebrero ay sasailalim na rin sa pagsasanay ang mga technical support ng mga DepEd Supervisor Official o DESO. At sa Marso ay ang magsisilbi ng mga electoral boards sa araw ng eleksyon at sa gagawing final testing and sealing ng mga makina bago ang halalan. Inaasahan din, Elano, na magkakaroon ng mga pulis na kabilang sa mga sasanayin na maging substitute electoral board sakaling may aatras na mga guro sa mismong araw ng eleksyon. Sinabi rin ni Garcia na kasama sa kanilang plano ay magsasama rin ng mga sasanayin na mga sundalo bilang mga EBs. Noong 2022 elections, may mga pulis na pumalit sa mga guro na umatra sa araw ng halalan sa lugar ng Cotabato. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Sa isang social media post ay nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US President Donald Trump matapos ang kanyang inaugurasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahan niya ang patuloy na ugnayan sa administrasyon ni Trump para sa seguridad ng bansa. Naniniwala si PBBM na mananatiling matatag ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa muling pag-upo ni Trump bilang Pangulo ng USA. Hinimok ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang Kongreso na repasuhin ang Espionage Act at iba pang kahalintulad na batas nito. Pinag-aaralan na rin ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas ang posibleng paglawak na operasyon ng mga espiyang Chinese sa bansa. Kasunod ito ng pagkakahuli noong nakaraang Biyernes sa isang software engineer at 2 Pilipino na kumukuha umano ng mga impormasyon sa mga infrastruktura sa bansa. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Ikayat ni National Security Advisor Eduardo Año ang Kongreso na amyendahan na ang Espionage Act, gayon din ang Countering Foreign Interference and Malign Influence Bill. Kasunod ito ng pagkaaresto sa umano'y Chinese spy noong Biyernes, kasama ang 2 Pilipinong kasabwat at isa pang Chinese noong nakaraang taon. Aniya ang pagkakaarestong ito ay papakita ng pangangailangan ng tuloy-tuloy na pagbabantay, matibay na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at maagap na hakbang upang mapalakas ang national security. Samantala, pinag-aaralan na ng AFP kung mas lumawak na nga ba ang Chinese espionage sa bansa. Inihalimbawa ng AFP ang mga nakaraang pangyayari na sangkot ang mga Chinese national, gaya ng mga pogo, mga drone na na-recover sa karagatan ng bansa, pagkakadiskubre ng mga dayuhan na nakakuha ng peking dokumento, gaya ng government ID at birth certificate,
Ang na-mention din dyan ng ating, notably ng ating Chief of Staff is the illegal part of the POGO operations. So how everything forms part of a bigger picture, that is what we intend to achieve with all of this intel gathering that we're making. So if we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Ito ang binabantayan ng inyong armed forces. We are facing this and we are taking appropriate action. Patuloy naman ang ginagawang hakbang ng Sandataang Lakas upang palakasin pa ang seguridad nito. Nagsasagawa na ng review at reorganization ng AFP sa instruktura nito upang palakasin pa ang Comprehensive Archipelagic Defense Operations. Kabilang dito ang reorganisasyon ng AFP Cyber Command at pagbuo ng AFP Intelligence Command para mapalakas ang intelligence operation. Basically, we have upgraded our cyber group to a cyber command. So, tinignan natin, dati kasi siloed yung approaches, no? Meron tayong cyber battalions from the Air Force, the Army, and then we also have cyber units from the Navy. So, these siloed approaches, we have to have an umbrella unit to marry all of these efforts together. And look at how these activities in the cyber domain operates in the bigger picture of things. Magpapatupad din ng mas mahigpit na seguridad sa mga kampo ng militar at iba pang mga infrastruktura ng Sandataang Lakas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang Philippine Army sa ikalawang edisyon ng Catex Katihan Exercise ngayong taon. Ayon sa Philippine Army, isasagawa ang exercises sa buwan ng Marso bilang paghahanda sa mas malalaki pang pagsasanay gaya ng balikatan exercises. Para sa detalye, nagbabalik si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung tema ng pagsasanay ngayong taon? Aga, isang makatotohanan ng land battlefield settings ang isasagawa sa na simulation exercise ngayong taon. Simula March 3 hanggang March 12, isasagawa ang ikalawang edisyon ng CATEX exercise o Combined Armed Training Exercise ng Philippine Army sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija. Masusubukan sa pagsasanay na ito ang konsepto ng land defense kung saan gagamitin ang pinagsama-samang operasyon ng iba't ibang sangay ng Philippine Army. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Louis De Maala, ang pagsasanay na ito ay paghahanda na rin ng Army sa mas malaki pang mga pagsasanay gaya ng Salaknib, Balikatan at Pacific Multinational Readiness Center Exportable Exercise kasama naman ang US Army Pacific. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat! Patuloy pang nire-review ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon para itaas sa 15 pesos ang minimum fare sa mga tradisyonal na jeepney. Ayon sa isang transport group na naghahain ng petisyon, napapanahon na para itaas ang pasahe dahil sobrang laki na rin ang itinaas sa presyo ng petrolyo sa nakalipas na mga taon. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, posible bang aprubahan ng LTFRB ang 15 pesos na minimum fare sa mga jeep? Ella, sa ngayon wala pang katiyakan kung posibleng maaprubahan ang hirit ng ilang transport group na gawing 15 pesos ang minimum fare sa mga traditional na jeep. Ang sabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, dadaan pa ito sa masusing evaluation. Ang mga faktor na kanilang tinitignan ay yung pagtaas ng presyo ng krudo, inflation rate at yung kabuuang epekto ng taas pasahe sa ekonomiya at mga mananakay. Ayon sa LTFRB, kailangan nilang balansehin ang epekto nito sa mga tsuper
at sa mga mananakay. Magsasagawa pa ng public hearing hinggil sa hirit na taas pasahe. Samantala, ayon naman sa transport leader ng grupong Altodap na si Boy Vargas, dapat nang itaas sa 15 pesos ang minimum fare sa mga jeep mula sa 13 pesos na kasalukuyang pasahe. Kasama sila doon sa mga transport group na pasang Mazda at Akto na naghain ng petisyon noon pang 2022. Bagaman dumaan na ito sa mga pagdinig, ngunit walang naging resolusyon ang ahensya. Sa laki na ng itinaas ng petrolyo sa nakalipas na mga taon, malaki na anya ang nawawalang kita sa mga tsuper ng jeep sa araw-araw nilang pamamasada. Sa ngayon, yan muna ating latest live. Mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Sisimulan na ng Department of the Interior and Local Government ang Integrated 911 System sa Greater Manila, Cebu at Mindanao sa darating na June 2025. Ngunit ayon sa Philippine National Police o PNP Communication and Electronic Service, problema pa rin hanggang ngayon ng hotline centers ang makukulit na prank calls na nagpapadelay ng responde sa mga legitimate na emergency. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, anong klase ng prank calls yung natatanggap ng 911 hotline centers? Yes, ayon sa panayam natin kanina sa Philippine National Police Communication and Electronic Service o PNP-CES, ang mga halimbawa na kanilang binigay na mga natatanggap nilang prank calls ay itong mga peking food delivery order, mga galit at nagmumura sa mga personnel, pati na rin mga naghahanap ng ka-phone pal. Una nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kahapon na 60% ng mga tawag na natatanggap ng hotline centers ay prank calls. Pagdating naman sa police assistance ay nasa 23.34% o katumbas ng 50,192 calls simula noong August 8, 2024 hanggang ngayong January 19, 2025 ang natanggap nilang unnecessary calls. Ayon kay PNP Communication and Electronic Service Director Police Brigadier General Warren Gaspar Tolito, bukod sa stress at pagsasayang ng oras na naidudulot nito sa mga personnel, ay may epekto rin ito sa mga emergency calls na dapat nare-receive ng PNP. Dinidelay nila yung pag-receive natin, especially pag halos sabay-sabay dumarating yan, dinidelay nila yung ibang legitimate calls na dapat ma-receive. Kung halimbawa, naunahan nila, tapos puno lahat yung mga terminals natin na nagre-receive ng mga calls, definitely maghihintay yung emergency calls. Dagdag pa ng PNP-CES, technical approach ang kanilang unang ginagawa upang mabawasan ang pumapasok na prank call sa kanilang tanggapan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsususpend o pag-block ng numero ng prank caller sa araw na yon. Anya, ito ang pinakamabilis na intervention kaysa patawan pa ng offenses o i-criminalize ang mga ito. Aga panawagan ng PNP-CES na tanging mga emergency situation lamang ang dapat tumatawag sa 911 hotline centers at dapat itigil na ng mga prank callers ang kanilang mga ginagawa dahil baka anya sila rin ang ma-deprive ng police assistance sa panahon na sila naman ang nangangailangan ng tulong. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Okay, maraming salamat, Ivan Alvarez. Nais pabilisin ng Department of Education ang promotion ng principal at teacher 1 sa bansa. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, may ilang teacher 1 ang inaabot na ng dekada bago ma-promote kung kaya ang ilan ay pinili na lang na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. At para sa ibang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, gaano ba katagal bago ma-promote sa ngayon ang isang teacher 1? At kailan naman ang target ng DepEd na mapabilis ang promotion nila?
Department of Education Secretary Sani Angara, may mga teacher 1 na inaabot na nga ng 15 taon bago magkaroon ng promotion. Bukod dito ay mayroon ding mga officer in charge na dapat sana ay qualified principal na. At dahil din sa tagal ng promotion ng isang teacher 1, ilan nga sa mga ito ay naghahanap na lang ng ibang trabaho sa ibang bansa. Kaya naman target ng DepEd na sa loob ng 10 taon, dapat ay magkaroon na ng 1 o 2 promotion ang isang teacher 1 level category. Ang mga OIC naman ay dapat qualified principal na rin. Sa isinagawang press con sa Maynila kanina, pinalakay din na pinag-aaralang mabuti ng kagawaran ang pagpapatupad sa bagong curriculum. Dapat anila ay hindi ito biglaan dahil panibagong retraining na naman ito sa mga guro. Sinabi rin nga ni Secretary Angara na full support naman yung budget management kung sakali nga magkakaroon ng dagdag sahod sa mga mapopromote na mga guro. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagdulot ng bahagyang traffic sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX kagabi ang 2 kabaong na humambalang sa kalsada. Base sa video na in-upload ni Noela Luartes, makikita ang 2 kabaong na nakaharang sa kalsada na iniiwasan ng mga motorista. Sinasabing sakay ng isang closed van ang nasabing mga kabaong na i-deliver sana sa Pampanga ng mahulog sa expressway. Agad rin naman itong naialis ng mga otoridad at di na nagdulot pa ng matinding traffic. Napigilang makaalis ng Pilipinas ng Bureau of Immigration ang 3 biktima ng human trafficking na nagpanggap umano na magkaka-office mate. Base sa impormasyon na ibinahagi ng Bureau of Immigration, sinasabing naharang ang 3 biktima sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport nito lamang Lunes. Tinangkang umalis patungo ng Vietnam ng 3 biktima na nasa edad 25, 27 at 42 at nagpanggap na ang kanilang pagbiyahe ay company incentive. Subalit sa screening ng immigration, napag-alaman na pagkatapos ng kanilang biyahe sa Vietnam ay iligal silang papasok ng bansang Bulgaria upang doon magtrabaho ng walang kaukulang dokumento. Sinasabing nahikayat ang mga biktima ng recruiter matapos na pangakuan na wala silang gagastusin sa kanilang pagbiyahe. Sa ngayon ay na-turn over na ang mga biktima sa Interagency Council Against Trafficking, habang sasampahan naman ng kaukulang reklamo ang kanilang recruiter. Muling nagpaalala ang mga opisyal at organizers ng Panagbenga Festival sa Baguio City na mahigpit nilang ipagbabawal ang pamumulitika na posibleng isabay sa taunang selebrasyon. Binigyang diin ng mga ito na hindi nila papayagan ang mga epal na kandidato na maaaring samantalahin ang pagkakataon para makapangampanya kasabay ng Panagbenga Festival. Mula sa Baguio City, makipalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta yung paghahanda ng Baguio LGU sa Panagbenga Festival? Yes, Aga. Sa ngayon nga ay puspusa na ang paghahanda ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at ng Baguio City LGU sa nalalapit na selebrasyon ng Panagbenga Festival 2025. Muling nagpaalala ang mga opisyal at Panagbenga organizer na bawal ang pamumulitika sa panahon ng pagdiriwang ng Panagbenga Festival sa Baguio City. Ayon kay Baguio City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, hindi mawawala ang mga politiko sa kasagsagan ng Panagbenga, subalit sana ay matuto silang sumunod sa mga alituntunin na pinatutupad ng mga organizer. Una nang nagbigay ng babala ang pamunuan ng Panagbenga na bawal na lumahok sa parada ang sinumang politiko na kasama sa May 2025 election at iwasan ang paggawa ng eksena sa panahon ng kasiyahan.
Kabilang sa tinutukoy ng mga organizer ng panagbunga ay ang pamamahagi ng campaign materials na kung saan ay kalat ng basura ang inabot matapos ang parada. Matatandaang nahinto ang float parade nung nakarang eleksyon o bago mag-eleksyon ng umiral ang dalawang kandidato na taga-norte na mariing tinututulan ng mga organizer. Nasa higit 1,400 na mga police personnel mula sa Baguio City Police Office at augmentation mula sa Police Regional Office Cordillera sa pagdiriwang ng naturang festival. Samantala, magaganap ang Grand Street Dancing Parade sa February 22 habang Grand Float Parade naman ay sa February 23 para sa pagtatapos ng Panagbanga Festival. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Pansamantalang isasara bukas ang kalsada ng Paseo de Congreso sa Malolos, Bulacan sa araw ng pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng unang Republikang Pilipino. Magdideploy naman ang Bulacan PNP ng 300 personnel para sa mahigpit na seguridad bukas. Lalo't maraming Bulakenyo ang makikiisa sa araw ng selebrasyon. Mula sa Malolos, Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor, anong oras isasara sa mga motorista yung Paseo de Congreso dyan sa Malolos? Magandang tanghali. At ito ay bandang alas 5 pa lang ng umaga ay isasara na nga. At ito ay matatagpuan dito sa lugar ng Barangay Church sa Malolos. Maaari nang makapasok ay yung mga government officials kasama yung special guest na inibitahan sa selebrasyon. Ay alas 5 nga ng umaga bukas ay sarado na ang kahabaan ng Paseo de Congreso sa Malolos mula bayan ng Malolos hanggang sa crossing ng Malolos para sa ika-126 na anibersaryo ng unang Republikang Pilipino o Fiesta Republica na pinagtibay sa Barangay Church sa Malolos, Bulacan noong Enero 23, 1899. Malaking ambag ang nagawa ng pagkakatatag ng Malolos ng unang republika para magiganap na isang malaya at nagsasariling republika ang bansa na kauna-unahan sa buong Asya. Ayon kay Jose Ruel Pagiligan, Senior Curator ng Fiesta Republica, nasa 1,500 ang expected nila na papasok sa loob ng compound ng Barangay Church. Open naman ito sa public. Inaasahan rito ay ang mga non-government organization, mga barangay at local government officials, kasama ng pangunahing pagdangal ng dating Justice Secretary na ngayon ay Solicitor General Menardo Guevara. Samantala, alas 8 ng umaga magsisimula ang selebrasyon na pagsisimulan ng pagtataas ng watawa at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni General Emilio Aguinaldo. Sasaksiyan naman ito ni Malolos City Mayor Christian Natividad at Bulacan Governor Daniel Fernando. Pagkatapos ay diretso na sa entablado at kung sakasakali ay diretso sa Museo de Malolos ng Barangay. Isinasara ang Paseo de Congreso. Mula sa crossing hanggang dito ay hindi mo na nagpapadaan ng sasakyan at mayroong mga alternative routes yung mga daan sa likod ng Paseo para ito mo nang magamit ng ating mga mamamayan. Samantala, kabilang naman sa alternative route ng mga motorista na papuntang bayan ay maaaring dumaan sa Pausa sa Malolos at Hulihan Road. Kailang bukas din ay inaasahan pagkatapos din ng mismong event ng Fiesta Republica ay magkakaroon din ng street dancing at kung saan tinatawag itong dulansangan sa Malolos. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Bukas si US President Donald Trump sa posibilidad na bilhin ni Tesla CEO Elon Musk ang social media app na TikTok kung nanaisin ito ng bilyonaryong negosyante. Pansamantalang nag-offline ang TikTok bago ipinatupad ang batas na nag-uutos ng pagbebenta nito mula sa ByteDance dahil sa isyung pangsiguridad. Kahapon nilagdaan ni Trump ang executive order na nagpapaliban ng 77 araw sa batas
habang nananatiling hindi madadownload ang TikTok sa US. Pinuna ni Elon Musk ang hindi balansing kalakalan sa pagitan ng US at China at binigyang diin ang kanyang pagtutol sa TikTok ban bilang salungat sa malayang pagpapahayag. Gayunpaman, nananatiling issue ang kawalan ng patas na kalakalan dahil hindi maaring mag-operate ang X sa China. Nasunog ang Grand Cartal Hotel sa Bolu Mountains, Turkey nitong Martes na ikinasawi ng 76 na individual. Tumalon ang mga nagpanik na bisita mula sa mga bintana matapos kumalat ang apoy sa loob ng 30 minuto mula nang magsimula ito sa restaurant floor ng hotel. Rumesponde ang mga bumbero ngunit nahirapan ang mga ito dahil sa matarik na likurang bahagi ng gusali. Natapos ang pag-apula ng apoy at cooling operations hanggang hapon. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente na naganap kasabay ng school holidays kung kailan maraming turista ang nagpunta sa Bolu Mountains para mag-ski. Magsasagawa ng isang fundraising concert para sa Movie Workers Welfare Foundation o Mobile Fund kasama ang ilan sa mga original Filipino music o OPM icons ng bansa. Ito'y upang makaipon ng pondo at matulungan ang mga nagtatrabaho sa industriya ng pelikula na kadalasang hindi nakikita sa harapan ng kamera. Narito ang report ni Ivan Alvarez. Hindi lamang mga artista ang bumubuo sa industriya ng pelikula. Marami dito ay nasa likod ng kamera at kadalasang overworked ngunit underpaid. Isa ang Movie Workers Welfare Foundation o MOWEL Fund sa nag-aabot ng tulong para sa mga ito. Kaya naman sa darating na January 31, isang fundraising concert ang isasagawa kasabay ng pagdiriwang ng ika-80th birthday ng kasalukuyang chairman nito na si Boots Anson Roa. Ayon sa chairman ng nasabing foundation, hindi na bago ang fundraising event sa MOWEL Fund. Ngunit sa pamamagitan ng concert ay nais nilang mabigyan ng audience ng quality show habang lumilikom din ng karagdagang fund para sa foundation. Kung ano man po yung kikitain nito from the net, hopefully kahit kung meron namang kikitain, I will give 20% of that to MOWEL Fund. Aniya, iba't ibang financial aid ang ino-offer ng MOWEL Fund para sa mga miyembro nito, gaya ng health and welfare benefit, subsidized film education at livelihood projects. Continuous po ito. Kahit nahumulang pera ang MOWEL Fund, hindi pa rin po tumitigil ang pagtulong. Binubuo naman ng iba't ibang legendary Filipino musicians ang Grooving Boots, a Boots Anson Roa 80th birthday fundraiser. Kasama rito sina Lea Navarro, Rayan Fuentes, Ding Mercado at Pat Castillo. Makikijoin din sina Mitch Valdez at Nanette Inventor. Gaganapin ang fundraising concert sa Music Museum, Green Hills, San Juan City, 8 p.m. sa darating na January 31. Samantala, 50 years na simula ng pasinayaan ang MOWEL Fund at simula noon ay patuloy ang layunin nito na makatulong sa mga nagtatrabaho sa pelikula gaya ng mga small-scale production workers, stuntmen at mga extra na kadalasang hindi napapansin ng maraming tao. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang honest taxi driver sa Iloilo City na kinilalang si Anthony Aguirre ang pinarangalan ng lokal na pamahalaan at tinaguriang adopted son ng lungsod. Isinauli ni Anthony Aguirre ang naiwang backpack ng kanyang pasahero na may lamang 2.4 million pesos na cash. Bilang pagkilala sa kanyang mabuting gawa, binigyan siya ng 20,000 pisong reward ng Iloilo City Government. Ayon kay Mang Anthony, kahit alam niyang malaking tulong sana sa kanila ang malaking halaga ng pera, hindi siya nag-atubiling ibalik ito sa pulis para may sauli sa may-ari.
Dagdag pa ni Mang Anthony, ibinabalik niya ang lahat ng bagay na naiiwan sa kanyang taxi dahil inilalagay niya ang kanyang sarili sa magiging kalagayan ng isang tao na nawawala ng mahalagang bagay. Ay, sana naman lahat ng mga drivers ganon ang pag-iisip katulad kay Mang Anthony na pagka merong naiwan ang isang pasahero na mahalagang bagay, ibalik agad, isauli agad. At sabi ko nga kanina, di ba, honesty builds trust. At sa Tagalog noon, paano nga ba yun? Sinabi ko kanina, ang pagsasabi ng matapat ay pagsasama ng, sabi ko, maluwag. Hindi pala maluwag, maluwat. Buti na lang kinorek ako ni Aga. Ganun kahalaga yung pagiging tapat. Gaya nung sinabi kanina ni Mang Anthony, no? Inilalagay niya yung sarili niya doon sa tao na nawalan. Kumbaga, ang ganda nung budhi, no? Yung pinapractice niya talaga yung malinis na konsensya, malinis na budhi. Kaya sana patuloy natin na gayahin yung mga tao na gaya ni Mang Anthony. Kaya saludo kami sa iyo, Mang Anthony. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 18 na nagsasabi, bawat panukala ay natatatag sa pamamagitan ng payo at sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay nakikipagdigma ka. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.